may gatas man sa labi o wala, bagay sa'yo ang masustansyang inuming ito. Sing-init ng sariwang gatas ang usapin sa linggong ito ukol sa bagong programa ni Yorme Isko Moreno. Ang solusyon niya raw kasi sa problema ng malnutrisyon ng mga batang Maynila ang pamimigay ng libreng gatas. At ang tawag sa gatas na ito, Your Milk. Fresh, malinis, maayos para maging malusog ang mga batang Maynila. 3 times a week, meron kayong gatas. Pero ang pangalan ng gatas na Your Milk hindi pumasa sa panlasa ng iba. Dapat hindi pinapangalan sa mga politiko yung mga projects, ang tax na yan na ginagamit na galing sa mga tao. Pero ang hindi na kailangang pang pagdebatihan o pagtalunan, ang gatas, masustansya. Bago pa man nauso ang mga delivery rider, may ibang naghahatid ng mga fresh milk sa mga bahay-bahay at ang tawag sa kanila, lechero. Dito, sa probinsya ng Nueva Ecija, kayod kalabaw pa rin ang mga lechero at ang pinakamatanda sa kanila, si Tatay Lando, na 89 anyos na ngayon. Para sa akin, karabaw na tumatanda. Dito po sa Cabaltuan, halos na tao dito nakakilala na ako. Inilala kong gatas ni Tatay Lando galing sa mag-asawang Stephanie at Mark. Tuwing alas 6 ng umaga, ginagatasan nila ang mga alaga nilang kalabaw na imported pa raw mula Brazil at Italy. Bago mo siya gatasan, hihimasin mo siya. Kakausapin mo siya dapat. Ito si Sampaguita. Hihimasin yung kanyang suso. Malambot pa, ibig sabihin, hindi pa siya galit. Pray na siya. Ayan. Nilalagyan po natin ng katsa para masala po natin yung mga debris o yung mga dumi. Ang mga nakolekta nilang gatas, sinasala muna sa isang balde at saka ililipat sa mga bote. Madaling mapanis ang gatas kapag may halo siyang tubig. Pag ganito kasi, malinis na siya. Pagpatak ng alas 8, pipick upin na ito ni Tatay Lando. Ang gamit niya sa paglalako, ang kanyang lumang bisikleta na may sidecar. Makatulong sa katawan ko yung magbagbike, saka pasapasal ako. Gatas! Opo, ilan. Salam mo na. Para may kaunting gata siya, malasa siya. Kahit nung nasa Maynila pa lang daw siya, hanap buhay na ni Tatay Lando ang paglalako ng gatas. Hanggang sa ito rin ang itininda niya nung siya'y napadpad ng kabanatuan. At ang kanya raw sikreto kung bakit kaya niya pa ring magbahay-bahay kahit pa magnonobenta na siya. Ano pa? E di ang tinda rin niyang gatas ng kalabaw. Araw-araw ako umiinom ng gatas ng kalabaw, kaya ako lumakas. Saka wala akong bisyo, saka panay-exercise ko. Ang gatas naman ng kalabaw o buffalo's milk, ito ay mayroong mas mataas na taba, calcium at potassium. Meron din itong vitamin D na nakakatulong din po sa teeth and bone development. Ang gatas ng kalabaw naman na ibinibenta sa farm ni Ariel sa Florida Blanca sa Pampanga, hindi lang daw masarap inumin, masarap ding isabaw sa kanin. At ang tawag nila rito, gatas damulag. Madaling araw pa lang, inihahanda na ni Ariel ang mga alagang kalabaw. Bago gatasan, nilinis muna niya ang suso ng kalabaw. Linapit ko po yung sa kanyang anak para magmitlet po yung gatas, hindi na mahirapan hilahin. Noong umagang yon, 11 liters ng gatas ang kanilang nakolekta. Sinala muna nila ang gatas sa katsa bago inilipat sa mga bote ng ketchup. Sa isang 1.5, 200 pesos. Ito naman po, 50 pesos. Isa sa mga suki ni Ariel ang mag-asawang Katrina at Hernani. Malinamnam siya na creamy. Pag inalo mo sa kanin, lalo na kung lalagyan mo siya ng konting asin o pampaalat. At masarap daw itong i-partner sa maalat na tuyo. Wala bata ako, nung lolo ko kasi maraming kalabaw. Kaya nasanay ako sa pagkain ng ganito.
Gatas damulag din daw ang secret ingredient ng kanilang paboritong kakanin o panghimagas, ang tibok-tibok. Mas malasa ang gatas damulag. Malalasahan mo talaga, meron siyang distinct taste na hindi mo makikita sa mga can. Iba talaga siya. Una nating ilalagay ang gatas damulag. Masarap, kakaiba. Mas masarap pa sa condensed evap. Para naman sa mga Pilipinong lactose intolerant o yung may kondisyon na hindi kayang tunawin ng kanilang katawan, ang natural na asukal ng gatas, meron pa rin daw gatas na perfect para sa inyo. Gatas ng kambing. Ang gatas ng kambing ay naiiba dahil yung kanyang lactose or yung milk sugar niya ay kakaunti lamang. Dito sa Small Ruminant Center ng Central Luzon State University sa Nueva Ecija, may humigit kumulang 200 mga kambing. Meron silang mga nakalagay sa tenga. Tawag namin doon ay yung ear tag number nila. So yun yung identity nila. So una nating gagatasan ay si 77. So, yung mga kambing ginagatasan natin gamit itong tinatawag natin na milking stand. Sinasabi nila, paggatas daw ng kambing, baka maanggo. So, actually, hindi naman maanggo yun. Depende lang yun minsan kung papaano mo kinolekta. Lilinisan muna yung kanilang mga udder para masigurado natin na malinis at walang sasamang dumi doon sa mga gatas na makukuha natin. Pangalawang buga ay dapat na i-discard muna natin yun kasi maaaring nandoon sa unahan ay yung mga presence ng mga mikrobyo. Pag wala ng laman yan, parang nangungulubot na yung kanilang dede at saka mahararamdaman mo kung wala na talaga siyang karga. Etong C77 sa ngayon ay nasa 1 liter yung kanyang production. Para raw hindi sila mahirapan sa mga kambing, pinapakain nila ang mga ito habang kanila ring ginagatasan. Ito ay nag-iengganyo sa kanila para sila ay kusa na pumupunta dito sa milking stand natin. Pag yung unang beses na sila ay gagatasan, minsan ay nagpupumiglas sila. Pagkatapos gatasan ng mga kambing, pinapahiran ang kanilang udder ng isang solution na kung tawagin, tip-dip. Para ma-ensure natin na maiwasan yung infection after nilang magatasan. Para humaba ang buhay o shelf life ng nakolektang goat's milk, papainitan ito sa kanilang pasteurization area. Very refreshing po, hindi po gano'ng stick. Para naman maengganyo ang mga chikiting na uminom ng gatas ng kambing, hinahaluan nila ito ng tsokolate, Chocomilk. Pag kumulo na yung tubig, ilalagay na natin yung ating skimmed milk. Cocoa or chocolate powder, sugar. Sunod na natin ilalagay yung ating goat's milk. Chocolate? I think it's a bit better than cow milk. It's really, really good. Ang gatas ng kambing ay may mataas na protina, calcium, phosphorus at potassium. Ito ay mayaman sa vitamin A, riboflavin o vitamin B2 at mataas ito sa niacin o vitamin B3. So meron itong medium chain fatty acids na madaling tunawin. Ang kalidad ng gatas na huhusgahan hindi sa tatak o pangalan, kundi sa ibinibigay nitong lakas at sustansya sa katawan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.